nun siya. And the reason was, there was no doubt in my mind that he would be an elite point guard in the PBA. Naging mentor ko nga si Olsen when I was in college. Lahat, hanggat maaari, nanonood ako ng mga games niya. Marami ako natututunan sa kanya talaga. Until now, lahat ng mga sinasabi niya sa akin, yun, ginagawa ko pa rin. Well, si LA as a player, magaling na yan eh. Kailangan na ng seasoning. Hindi na pala ko sinasabi sa kanya. At makukuha niya yun through playing, through years of playing. And sa ngayon, nakikita ko, nandun na eh. Especially his leadership. Nakakausap ko siya, di ba, pinapakinggan ko lahat ng mga sinasabi niya. Hanggang sa naging teammate ko siya sa San Miguel. Nag-draft ako sa San Miguel. Nakita ko siya sa San Beda, tapos Ateneo. Pero ngayon, ibang ibang relationship na yun kasi araw-araw na kami nakikita. At mas natututuhan ko siya. Nakikita ko siya everyday, mas nabibigyan ko siya ng advice everyday kung paano siya pwede mag-improve, kung paano ang buhay sa PBA. Sa pagtungtong ni LA sa PBA, bit-bit pa rin niya ang pangarap na irepresenta ang bansa bilang miyembro ng men's national team. Actually, yun ang naging dream ko, to play with the national team. Mas naging priority ko yung playing sa PBA. Lumipas ang maraming taon at marami na rin siyang karangalang nakamit bilang professional basketball player. Ngunit ilang beses din siyang hindi napili sa national team. I don't think na time ko na yun to be part of the national team kasi marami pang player nun eh. Doon pa sina Mike Cortez, Jimmy Alapag at their prime, JJ Helterbrand was there. So gusto mo talagang, parang naging motivation ko rin yun na balang araw din talaga mapapasama ako dyan. Ganun lang talagang parati ko iniisip. Every time na may national team, tapos hindi ako napapasama. Ang pangarap niya lang talaga magsuot ng Pilipinas uniform. And sabi niya nga, hindi naman niya pinangarap talaga maging PBA player. Ang gusto ko maging national team player. He wanted to have that jersey so desperately. Yung lolo ko kasi hindi naman siya mahilig sa basketball talaga. Pero ang sabi niya sa akin, mas maganda kung kung maglalaro ka sa Philippine team. Yan ang pangarapin mo, sabi sa akin. Hindi bumitiw si LA sa pag-asang makuha sa national team. At ang kanyang walang tinag na paghangad nito ay sinuklian naman nang tawagin siya para makasama sa Gilas, Pilipinas. Tinawagan ko siya, sabi ko, LA, ito na. Ito na ang pagkakataon. Ano yun, boss? Ano yun? Tapos sabi niya, ito na. Pwede ka ba? Sabi niya, syempre, sali ako dyan. Kahit ayaw niyo, sasali ako dyan. So, kitang-kita mo that LA really wanted to be part of this team, and you cannot take anything away from him when he says that, you know, he will go all out. Hindi maliit yung paglaro niya. I mean, minsan siya talaga yung pinakamalaking puso sa sa mga ibang games namin. And the way he handles himself, paano niya dinadala rin yung sarili niya, makita mo na malaki itong puso ng bata to. So, malaking bagay na nandito sa national team. LA, inside, outside, Fonacher, favorite shot, it was in. LA, binubuhat ng Team Pilipinas with his great play. To LA might be feeling it, he fires again. Boom! Another three from Luis Alfred Tenorio. LA Tenorio has been the man at the moment, making good passes, making good decisions, and making the Philippines look really good. The important thing for us with LA is he makes the right decision in crucial situations. Hindi siya magkakamali. Now, couple that with the fact that he's making his shots, like the last two games in the Jones Cup, then napakalaking bagay nun for us. The other parts of his game are always going to be there. The distribution, the passing, the assists. But when he's hitting his outside shot as well, then he becomes a doubly dangerous point guard. Smart Gilas Pilipinas susubukang iuwi ang tropeo ng Jones Cup sa ating pagtatapat sa United States of America. It is very rare the Philippines will play the United States of America for a championship game in any sport. Now we have that, di ba? We can actually win a gold by beating the United States of America.
Siyempre si LA being the leader at that time, sabi na, he rallied the whole team in the end game. Si LA just led the team to victory. He literally carried the team. The littlest guy on the team carried all these giants and gave us glory. Get the ball to LA! Down screen for Jeff! Okay? Marcos down screen for Jeff. LA tingin right. LA ang tatanggap. Exactly how Coach Chot drew it. Jeff Chan tumanggap. Jeff back to LA. Ngayon kailangan ng tumiskarte ni Teniente. Doughted will offer the pick. LA has 12 seconds to work with. Tenorio with an 18-footer. Yes! Yes! Big shot by LA Tenorio. And right now, we only need a stop. Tuloy-tuloy na tayo dito. Siyempre, hindi mo ni-expect na ganun magiging MVP siya, ganun kaliit eh. Hindi sa TV, yung pagkakapanood ko, yung pagkakapupo ko doon sa TV, hindi na ako nakakilos eh. Nabigyan na lang ako nung malaman namin na MVP siya doon. Mas matutuwa ka pag nalaman mo ang balitang nag-MVP sa LA. Ha? MVP nga ang anak ko? Nanliit? Sabi namin ganyan. Kasi nagulat nga kami lahat na ako naging MVP. But, malaking kumpiyansa na parang, nakilala ka eh. Parang nakuha mo yung respeto nila. Malaking bagay yun eh. Yun yung I think na malaking bagay na natulong sa akin ng MVP na yun. Hindi ko ine-expect na matitrade ako sa ibang team, especially sa Ginebra. So, noong una medyo, siyempre maninibago ka kasi, pero alam mo na ang Ginebra is talagang the most popular team. Very open siya, sasabihin niya sa'yo kung saan siya nahihirapan. Like for example, nahihirapan siya sa binabantayan niya, he's being honest enough, sasabihin niya sa'yo, Coach, nahihirapan ako nito pagdating sa baba, nahihirapan din ako mumpensa. So, ako nag-a-adjust. Tapos pag-uusapan namin ko ng maganda. Well, siya yung floor leader eh. Siya yung orchestrator eh. Siya yung point guard. Kumbaga, tawag nga sa kanya, the lieutenant, di ba? The general. Maganda yung decision making niya as a player kasi na-execute naman properly yung mga plays tapos nananalo naman kami. So yun, okay siyang floor leader. Tenorio gets the reverse! Mika Saba Magpao! On his tracks, Tenorio puts it on the board. Down to Canada defense. Teniente yet again delivers the 2 points. Barangay Ginebra is starting to feel it. Masaya ako and it's everybody's, parang lahat ng mga players dream maglaro sa Ginebra.